Uy pre, bakit ka umiiyak? Uy, bagong gupit ka. Pero bakit parang ikli naman ata niyan? Hmm, alam ko na. Nag-move on ka na, no? Wala akong ex, anong pinagsasabi mo dyan? Ay, oo nga pala. Bakit ka bumiyak? Tapos ang ikli pa ng gupit mo. Kaya nga ako umiyak eh. Ang pangit ang gupit ko. Nung elementary ako, wala akong paki sa gupit ko. Hindi pa ako conscious sa itsura ko nun. Yung tipong kahit anong gupit, feel ko ang pogi ko. Yeah. Ang madalas na pumipili ng gupit ko nun, syempre si Papa at si Mama. Kaya hindi ko din naranasan makapagpahaba ng buhok. Ang madalas kong gupit ng elementary, syempre barbers. Typical na gupit ng mga elementary students yan noon. Syempre, presentable at mukhang malinis. Yan din ang reason ng mga magulang ko bakit yan ang gupit namin dalawa ng kuya ko. Tulad ng marami sa atin, iisa lang ang barbero na nagugupit sa amin ng kuya ko noon. Si Glock 9. Ewan ko, kumukha siya ni Glock 9 eh. Tapos natatandaan ko pa noon, pagtapos namin mapagupit, pupunta pa kami ng bakery para bumili ng tinapay. Hapon na kasi kami nagpapagupit, so merienda time na yun. From Manila, lumipat kami ng Bulacan. Ang nagugupit na sa amin nito ay si Papa. Scissors lang ang gamit niya pag ginugupitan niya kami. Tuwing hapon din sa may terrace namin. Kung i-rate ko ang gupit niya, 7 out of 10. Mas prepare ko pa rin kasi magpagupit sa barbers. Maayos naman yung gupit niya eh. Kaso nga lang medyo tabingi. Nung bumalik kami ng Manila, iba na yung nagugupit sa amin. Pero yung place is doon pa rin sa barbershop na pinapagupitan namin. Doon sa kamukha ni Glock 9. As usual, barbers pa rin yung gupit namin nun. Pero, may time na nag-iba ako ng gupit. Ganito kasi nangyari. Hoy, tara na, magpagupit na tayo. Para pag-uwi natin, tanghalian na. A few moments later. Oh, pumili tayo ng gupit nyo. Barbers lang sa akin pa. Eh, ikaw, Nel. Nel. I want that masterpiece. Joke lang, hindi yun yung sinabi ko. May nakita lang ako na gupit nun na feel ko babagay sa akin. Para siyang semi-kalbo. Nung ako na yung gugupitan, sabi ko sa papa ko, Pa, palagay mo ng guhit. A few moments later, success! I look strong, I look handsome, and ang astig ko. Not until, ano yung gupit mo? Bakit may pagguhit ka pa nalalaman dyan ha? Hindi mo ba alam na bawal sa school yan? Hindi ka papapasukin ng guard. Eh ma, devil cut nga ito eh. Saka may nakita naman ako nakaganto sa school, pinapasok naman siya. Kailan ka pa naging demonyo ha? Kinabukasan nun, hindi ako pumasok. Bumalik kami ni mama sa barbershop para patanggal yung guhit. Pinasadaan lang naman yun ng razor hanggang sa mag-fade yung guhit niya. Lesson learned, huwag niyo ipapakita sa mama niya yung guhit ng buhok niyo. Joke lang. Siyempre pumili kayo ng gupit na appropriate sa inyo and magpaalam na rin kayo kung gusto niyo ng ibang gupit. Share ko lang din nung ganun yung buhok ko. Sobrang pawisin yung ulo ko. Nakwento ko lang sa isa kong video na pawisin ako kaya ganun. Meron din one time na mention ako ni ma'am dahil sa gupit kong yun. Oh, yung mga lalaki dito. Ang haba na ng buhok niyo ah. Ikaw Jerome, magpagupit ka na ah. Opo ma'am. O sige. Gayahin niyo si Nilo. Dapat ganyan yung buhok niyo para presentable. Ngayong malaki na ako na nakakapili ng gupit ko. Ako na lang din nagpapagupit mag-isa minsan. So, ayun, another upload. Kayo ba? Ano bang gupit nyo ng bata kayo? So, yun. Good to be back na naman, no? Pero, lagi ako nawawala eh, no? So, ayun. Hindi ko mapapangako na lagi na mag-upload, pero may inaanibit ako na kasunod na ito. So, ayun. Abangan nyo na lang. Sana matapos agad para upload agad. Ayun lang. Kung nakaabot ka sa part na to, maraming salamat. At, ayun. Salamat sa panonood. Don't forget to like, share, comment, subscribe. Mag-animate pa ako. Promise. Yun lang. Niru. Peace out. Pumiyak pa. Ulit. Niru. Peace out.